Okay, I just want to make this quick sharing ako na lang po, no. This is my new Bible. This is called Everyday Bible. It's from CSB, Christian Bible, Christian Standard Bible, distributed by, of course, Holman. Ang pangalan po nito, Everyday with Jesus Bible. So ito po ay Bible na devotional, Everyday with Jesus, as you can see in the front cover, no? Tapos sa kanya mga unang bahagi ng mga pahina o pages. So ito po ay inilabas sa Merkado 2020, taong 2020. Kung matatandaan nyo, panahon ito ng pandemic. So ito po siya, yung table of contents po niya. Kitang-kita naman po, may day 1 hanggang day, syempre 365 days ang natin. Ayun, hanggang 360. I don't know, but hanggang 300, ayun, hanggang 365. Huh? Bakit nga ba? Ayun, 365, ayun, oh, di ba? So, isang buong taon po siya na Biblia. Pero let me remind you, ito po ay hindi yung usual Bible na parang, dahil ito po ay talagang, ito po ay dinisenyo para sa devotion, pagdidebosyon, no? So, tulad nito, siyempre Old Testament mo na, no? So day 1, sa day 1 siyempre nakaayos naman po kung paano yung pagkakasunod-sunod sa Bible. So Genesis, makikita po natin. Tapos dito susunod na page, meron siyang Psalm. Tapos may Proverbio, Proverbs, at ito na yung sa New Testament niya, Matthew. Yan. Tapos merong ito, the primary focus. In the beginning, God. Ang focus dito, in the beginning, God created the universe, no? Ang Biblia, hindi po naglalayo na patunayang may Diyos. Hindi ba? Ang Biblia po, ang layunin lang po niya, ipakita yung biyaya ng Diyos. Hindi layunin ng Biblia na patunayang may Diyos. Tandaan niyo po yan. Ang layunin ng Biblia, automatic, kauumpisa pa lang po, in the beginning, God. Talagang may God. Hindi natin alam kung saan siya galing. Alpha and Omega siya. Ganon din po sa John 1:1, in the beginning was the Word. Hindi rin po layunin ng Biblia na patunayan na Diyos si Kristo, na Jesus is God. Si Jesus po ay Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? The same was in the beginning with God. And kung tatalong ka sa verse 14, in the Word became a human being. Became flesh. So ayan po yon. So dito po meron po tayong mabasahin po sa bawat araw ay sa Genesis, tapos may Salmo, Proverbio, Proverbs, and then you have Matthew. Mahaba yung sa Matthew. Then the primary focus. Then meron siyang prayer. I love this. Meron siyang prayer at saka further story. Further story, tingnan na, further study story tuloy. Study pala. So, okay po ang fonts niya. Malalaki naman po. Shocking po ito. Yung ganito kagandang Biblia, nagkakahalaga lang po siya ng 800 pesos sa Shopee. So it's a blessing. Makintab pa yung yung gutter niya, no? Maganda. So that's a blessing, no? Tuwan-tuwa po ako. Ang daming nag-o-order ngayon nito sa Shopee, grabe. Buti nga may two items, so nakakuha po ako nito. Pero gusto ko sana yung kulay asul, yung kulay blue na ubos na. Ito lang po natira. Dalawa na lang din. Palagay ko out of stock na. Pero i-check nyo rin po kung may available pa. So ito. So day 2 na po yan. Pagkatapos day 2. The same din po yan. Itutuloy lang po niya yung from day 1. Then magpro-proceed din po siya dito. Yan. Chapter 3 and chapter 4. Kasi depende po sa distribution. Then, may Psalm, Proverbio o Proverbs, Kawikaan, Matthew. Ito po sa Matthew. Ayun, ang pinanganak ng Panginoon, no? So, Pero ang akin pong napansin dito, ako aminado po ako, hindi po ako yung tipong matagal mag-devotion pero ngayon kaya may ganito na po ako, na-remind ako na, how about spending time with the Lord na medyo matagal? Pero yung umaga po kasi very busy, siguro hahanap ako ng time, tanghali. Maganda po siyang basahin, no? God's great intolerance.
Tapos day 3 na. May further study rin po. Ano ba example nito? Sabi, may patanong siya, oh. Then susulat niya yung sagot dito. Yung kung ano yung impression sa ni Holy Spirit, Holy Spirit. Sabi dito, how did the psalmist express God's intolerance? What does the Lord hate? Okay. Day 3 ganyan. So, hanggang ganyan po 'yan. Maayos po siya. Ayan, oh. Dito naman po, ito ay day, ano na to? Day 103. Talagang buong taon siya. Meron po tayong isang ribbon na marker. Isa lang po siya, pero okay na po yan. G3 Theologians. Yan. So, it's very beautiful actually. So, I suggest you really get your copy sa Shopee. Ang dami po. Baka dumating na ibang stock, meron ng blue. Pero okay lang, ito na sa akin, maganda po. Umpisahan ko na po. Last week pa po ito dumating, pero sabi ko, kaganda. Very beautiful. Akala ko po kasi nung orderin ko siya, maliit lang siya. Maliit na size, no? Yung sukat. Pagkatapos, ako'y nagulat nung dumating. Inabot sa akin nung delivery boy na, yung nagdi-deliver. Kalaki nung inabot niyang, box. Malaki pala itong Biblia. So, thank you, Jesus. Tsaka makapal po. Day 121, no? Yan, ganyan po siya. Ayan. Maganda, may prayer. Isang buong taon yan, ganyan ang aanuhin nyo. So, mapupuno ka. Ang maganda po nito, you will read the Holy Scriptures in 1 year. Very beautiful. Very challenging and very beautiful at the same time because yung mga pagbasa po rito, mas mahaba. Ako pa nagdi-devotion po kasi ako, isang chapter. Pagkatapos ninanamnam ko yon, sinusulat ko po yon. Yun ang inaano ko. Ganun po ako mag-devotion. Ganun naman po talaga mag-devotion ng karamihan. Kasi pag i-involve mo talaga yung reading na mahabaan o matagalan, akalain mo, babasahin mo yun. All of that. Yeah, all of that. And ito yung portion ng Old Testament. Then from here, punta ka dito, Salmo, Old Testament pa rin. Ito yung Proverbs, Proverbio. Maikli lang mga Proverbs. Itong John, New Testament, ito siya. So, mababasa mo ang combination ng whole Bible, ng Old and New Testament. Combination niya, babasahin mo as a whole, as a devotion for the day, no? So, it's a very beautiful way of spending time with Jesus through this one. I love it. This is another. Now we heard the 155, the same as the preview sa pages. Then, ayan. Balanced Christianity. Sovereign Grace. Ito yung mga, anong tawag dito? Basahin natin. For you were saved by grace through faith. O yan. Papaliwanag niya. Maganda po. Masustansya, malaman. Yeah. Then here, mapapansin po ninyo, dahil mahaba po yung Old Testament, hanggang banda rito may Old Testament pa rin no? Andito. So, medyo kakaiba po yung distribution ng Biblia ito. Because ito po ay meant na ginawa para sa pagdidebosyon. Yung kahalagahan ng pagdidebosyon. I remember, saw this on YouTube way back 2020, kalalabas nito. Maraming excited nung ilabas po nila ito. 2020 po, tama, naalala ko po siya. Meron po siya sa YouTube, iba't iba ang kulay. Okay, excited po yung mga taga Holman. Kasi Holman po ang nag-release po nito. So, ayan. Ganda rin po ng niya. Ayan. Meron din po siyang, ganun, hanggang D364. Punta natin yung pinakahuling pahina. 365, ayan. Ayan na. Talagang intended lang siya for that. Mag-devotion. So, ayan. Kung hindi ka pa subscriber sa ating channel, ang ganda po, no? I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video, this Bible. Napakaganda po nito. Share Jesus, His love and grace. Lalo na ngayon, meron na kayong pagkakataon na mas makaniig ang Panginoong Hesukristo through this one, through this very beautiful Bible. Okay? Thank you. And as always and forever, Jesus.
the God of glory, the God of the universe, the God of the Milky Way, truly loves us all. Hallelujah. Thank you, Jesus.